Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Bombo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Pinatuyong laman ng nyog ang Coconut Authority. At dyan, nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines! Ang pili ay endemic sa Rion Bicol, kaya tinagurian itong Bicol's pili. Puno ng buhay din kung tawagin dahil sa dami ng pakinabang dito mula sa kernel, balat ng bunga, shell at dagta mula sa puno. Kabilang sa mga produktong gawa sa pili ay mga confectionaries o minatamis na mga pagkain at mga palamuti sa katawan at maging dekorasyon sa loob ng bahay. Raw materials din ang pili sa beauty products tulad na lamang ng pili oil, pili lipstick. Gamit din ito sa paggawa ng gamot at thinner. Minsan na nating naitampok dito sa aking segment ang pili at ating nalaman ang mga varieties ng pili. Ngayon naman, ating alamin ang pagproseso ng pagtanim ng pili at iba pa. Ang bagong aning pili ay dapat na ilagay sa sako o basket, tanggalin ang balat or pulp sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pigain ang malambot na balat gamit ang kamay upang matanggal ang nut. Hugasang mabuti sa malinis na tubig at ilagay sa screen tray at patuyuin sa hangin. Itanim ang mga buto ng nakalinya ang maayos. Ang layo ng bawat buto ay may 3 hanggang 4 na sentimetro upang madali ang pagkuha nito at ang mga hindi nagtubong buto ay hindi maapektuhan o magalaw. Palaging patubigan ang kama-kamang may tanima. Ang paglipat ng mga tumubong buto ay ginagawa kung lumalabas na ang cotyledon sa ibabaw. Ilipat ito sa nakasupot na taniman. Siguraduhin na ang mga buto ay naitanim sa tamang lalim upang matibay ang pagtubo ng ugat. Siksikin ng bahagya ang lupa sa paligid ng taniman upang magkaroon ng kontak sa ugat. Ilagay din ang mga bagong tanim na pili sa may lilim upang maiwasan ang stress sa sobrang init. Diligan ito palagi pero wag namang sobra. Ang mga seedlings na gagamitin bilang stocks sa asexual propagation tulad ng grafting at budding dapat na maitanim sa medyo malaking polyethylene plastic bag na itim na may sukat na 7x12 na pulgada. Lagyan ng butas sa gilid nito bago lagyan ng lupa upang magsilbing labasan ng sobrang tubig. Nakatutulong din ang butas upang magkaroon ng hangin sa loob ng bag. Tumutubo ang pili sa iba't ibang agroclimatic condition. Magandang itanim ang pili sa patag at medyo bulubunduking lugar. Dapat hindi inaabot ng baha at mayaman sa organic matter at may sapat na ulan sa buong taon. Kung bagong bukas ang tataniman, alisin ang mga tumutubong mga damo at kailangan ang malalim na pag-araro upang mabungkal ang lupa. At susundan ito ng ilang pagsuyod hanggang makuha ang tamang tekstura ng lupa. Kung magtatanim sa lugar na may nakatanim ng permanent crop, linisin ang pagtataniman, subalit mahalaga pa rin na araruhin at suyurin ang lupa para mabuhaghag ang lupa at mapabilis ang pagkaroon ng ugat nito. Kailangan lagyan ng marka ang lugar na paglalagyan ng butas. Lagyan ito ng tanda upang makita ang magiging anyo ng taniman. Kung ang gagamitin ay asexual propagated na pantanim, kailangan ang layong 6 na metro by 8 metro. Kung mag-intercropping, gamitin naman ang 10 meter by 10 meters. Maglagay ng butas 1 araw bago magtanim. Siguraduhin na ang lalim ng butas ay 1/3 ng haba ng katawan ng pananim.
ikondisyon muna ang pantanim na pili sa pamamagitan ng unti-unting paglabas ng pantanim sa init ng araw, 15 hanggang 20 araw bago magtanim upang magkaroon ng sapat na chlorophyll at magiging matibay sa sobrang init ng araw. Mas magandang magtanim bago mag-umpisang umulan. Ito'y makakabawas sa transpiration at desiccation ng dahon. Mahalagang sapat ang tubig sa mga unang araw ng tanim. Tanggalin ang polyethylene bag bago itanim ang seedlings. Kung maglalagay ng fertilizer, ilagay ito bago magtanim sa ilalim ng butas at takpan ng manipis na lupa bago ilagay o itanim ang seedlings. Kailangang nasa gitna ng butas ang seedlings at lagyan ito ng lupa at siguraduhin na nakakapit sa lupa ang mga ugat. Kailangang mapanatiling malinis ang taniman. Alisin ang damo sa paligid ng puno bawat 3 buwan. Putulin ang damo bawat 6 na buwan sa mga bagong taniman o orchard. Ang lawak ng paglinis sa paligid ng kahoy ay kasing lapad ng radius ng crown ng kahoy. Ang pangkalahatang rekomendasyon na abono para sa pili ay 100 to 200 grams ng complete na abono. Paghatiin ang abono sa dalawa, ilagay ang kalahati makalipas ang 6 na buwan, dagdagan ang dami ng abono taon-taon habang lumalaki din ang puno ng pili. Kung magulang na at namumunga na ang pili, maglagay ng 500 grams ng complete na abono 2 beses sa isang taon. Unti-unting dagdagan ang dami, depende sa laki at pamumunga ng pili. Maglagay ng abono kung medyo basa ang lupa. Mas magandang ipasuri ang lupa upang malaman ang tamang dami ng abonong kinakailangan. Siguraduhin na malinis ang paligid ng pili. Humukay ng pabilog sa paligid ng puno, mga 6 hanggang 8 cm ang lalim. Ilagay ang pataba sa lugar na hinuhukayan at takpan ng lupa ang pataba. Kung ang ginagamit na pantanim ay seedlings, mas mainam kung putulin ang dulo nito o mag-crop top cut upang magkaroon ng maraming sanga mula 1 hanggang 2 taon pagkatanim. Ang mga taniman naman ng grafted na pili, hindi na kailangan ang pagputol. Aalisin o puputulin lamang ang mga nasirang sanga. Matapos ang pruning, pinturahan ang sanga upang maiwasan ang pagpasok ng mga insekto at tubig. Sa susunod na linggo, ating alamin ang iba pang mga bagay na kailangan nating malaman, lalong-lalo na sa pagtatanim ng pili. Atin ding alamin na sa mga susunod na linggo kung ano nga ba ang pakinabang ng mga tao sa pili. At dyan, nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!